guys, what's up? It's travel time again. Ngayong araw guys is papunta tayo ngayon sa isang campsite na medyo raw lang. Hindi pa siya ganun ka-improve. So parang kaka-open lang yun ng campsite na yun. Nakita natin siya sa isang vlog din. Located siya sa sa Bukod, Benguet. So check namin guys kung okay ba itong lugar. Sa pagkakalam ko is hindi talaga makakapasok yung sasakyan. So on camping lang tayo. Hindi talaga siya car camping kasi hindi natin katabi yung sasakyan. So samahan nyo kami guys sa adventure namin na to, sa camping namin na to, sa Bukod, Benguet. Bali, mga 4 hours pa mabiyahin natin, 170 kilometers. Time check, it's 5:37 AM na. So umalis kami ng bahay mga 2:33, mga ganon.
8 AM na. Nasa 1 hour and 40 minutes na lang kung babiyahin namin. So 67 kilometers. Medyo makulimlim lang yung panahon. Kawaan nga ng may bagyo sa norte, pero at least medyo malayo-layo na siya. Hindi siya ganun ka apektado. More on ambon-ambon lang mula kanina nang nagbiyahe kami. Tingnan nyo guys, ang ganda ng landscape. Ang ganda ng bundok. Dito na tayo sa Aretao na to, Tabanda. Ayan guys, kakaano lang namin, kaliwa lang namin galing sa Maharlika Highway dito sa Aretao. Kaliwa papunta dun sa daan ng Benguet, Nueva Vizcaya Road, papunta na sa Bukod. So meron na lang 1 hour and 13 minutes. Nasa 46 kilometers na lang punta sa campsite na yan na pupuntahan natin. Tingnan nyo guys, napakasinik talaga nito daan na to. Ganda ng bundok. Ganda ng kulay ng bundok, yun green, gawa ng umuulan-ulan na. Yun yung kagandahan sa mga bagong daan na madadaanan, may surprises parati pa. Pero kung doon ka paulit-ulit sa dinadaanan mo parati, medyo magsasawa ka na, parang walang wow factor ba. Tingnan nyo guys, tingnan nyo yung view, ang ganda. Pinintuhan ko talaga. Grabe, ang ganda. After 10 minutes guys, pinintuhan natin na may magandang view. Dito ulit guys, meron ulit magandang view dito. Mataas na area. Tingnan nyo guys, ang ganda. Ganda ng view ng part ng Aretao. Ito na yung pasigsag paakyat ng ng Bukod. So tingnan nyo yung view dito. Tumigil muna ako para magpahinga. Timing, ganda ng view. Ganda ng puno na to guys, Ganda ng bulaklak. Marami siya dito sa part na to ng daan. Para siyang sinadya no? Pero hindi Para sa baba siya Ang ganda Kung kilala nyo yung puno na to guys, pa-comment na lang sa baba kung anong mga puno ito. Sa mga taga rito sa bandang Aretao. Guys, time check, it's already 9:30. Sa Kayapa na kami, Nueva Vizcaya na dito sa poblasyon. Mula pala doon kanina sa Kayapa guys, zigzag na yung daan paakyat dito sa area ng Bukod. So ingat lang kayo sa mga blind curve dito. Daan-daan lang tayo pagkadating sa mga blind curve. At saka pwede nating maging katulong yung maps natin sa pag-spot ng mga blind curves. Kasi para hindi na tayo magulat, ma-prepare na natin yung sarili natin sa mga liko.
Bali, andito na kami sa campsite. Kaka-inquire din namin. So, pwede na mag-camping. Ang ano lang yung CR. Hindi pa gawa. Kaya andun ko yung CR muna sa ano, pamangkin nila. May tindahan. May access na gawa ba. Manda to kung makapasok ng sasakyan. Guys, kakagising na natin. Pahinga muna kami pagdating after namin makabit yung tent namin. Grabe, medyo inaantok talaga. Ayan, yan pala yung setup namin. Yung tarp at saka yung tent. Tapos yun nga, may ano kami, portable na pop-up na pang CR. Kasi yun nga, malayo yung ano, yung CR. Saka hindi pa gawa kasi yung CR nila. So may hammock din kami nadala para tambay-tambayan. Malamig yung hangin dito guys. Yan si Miss kagising nga lang din. Ngayon maghanap ako ng kahoy para sa pang bonfire mamaya. Hanap tayo dito. Ang lawak kasi ito ng lupa nila. Sabi daw hanggang daw doon yun sa kabila pupunta pa daw doon sa dulo. Alawak. So kahit saan daw dito pwede magtayo ng tent. Ayan. So doon kami sa flat area, sa tuktok banda. Medyo malapit lang sa kalsada pero at least flat yung lupa.
Harap muna tayo ng kahoy-kahoy dito. Pwedeng panggatong mamaya. Yan. Medyo basa pero masusunog din naman yan pag may nauna ng apoy. May nakita akong malaki kanina doon, tinabi ko na. Puputulin ko na lang mamaya tsaka biyakin. Yan. Ayan. Ang ganda dito guys, overlooking din kasi to. Ayan o. Yan. So yung hangin doon nanggagaling, ramdam mo talaga. Talagang gubat. Yan. Forest na forest talaga yan. Pababayan eh, mataas to. Mataas tong cliff na to eh. Tapos yung kalsada dito sa likod, yan yung main road doon. Kung mapapansin nyo, ayun. Ano yan, magkabilaan, pababa. So parang nasa gitna siya, sa talim siya ng bundok na dumadaan yung road na yan. Kaya both sides, pababa. Ganon din yung setup doon sa kabilang side ng kalsada. Ito pala guys yung ginagawa nilang access ngayon. So hindi pa nila talaga na gawa na magkaroon ng daan ng sasakyan. So yan yung area niya. Yan, ito po lang yung kubo-kubo ng may-ari, yung tindahan nila. Diyan yung area ng tindahan nila. So yung nakapark yung sasakyan namin dito sa kabila. Ito nilalakad namin pag nagdala kami ng gamit paakyat dito sa taas. Ayan, ito. Pwede ka rin dito dumaan paakyat pa ganyan. Pwede rin naman doon shortcut pero matarik. Ayan, doon sa dulo sa gilid. Ayan, magluto muna kami na tanghalian. Wala pa kami tanghalian, natulog kasi kami. Guys, magluluto muna kami na tanghalian na sobrang late. Medyo maririnig nyo lang talaga yung masasakyan na dumadaan dito kasi gilid siya ng kalsada. Pero pagkagabi naman siguro konti na yung dumadaan. Hindi naman ganun karaming dumadaan dito na sasakyan, lalo na kung mga ibang araw. Ngayon kasi holiday kaya maraming nagra-rides. Tapos yung daan doon kanina mula Nueva Ecija, Aritaw paakyat, maganda yung daanan na yun kasi wala na masyadong dumadaan ng mga sasakyan na ng mga delivery truck malalaki. Muroon mga lang, mga private at saka mga van. Sobrang dalang lang yung mga delivery truck, kaya ayahay yung daan, saka magaganda yung view.
Pagod. Pakyat. Doon yung tubig sa baba. Sa store nila. Sa tindahan. bonfire tayo. Wala ng dahon to, baka masunog. Pero basa naman yung madahon.
kailangan. Dala tayong mga retasong kahoy galing sa bahay. Ito medyo tuyo to. Yung dito kasi ng mga kahoy yan eh. Basa. Itong liliyab tong ano na kuan. Mga sangang maliliit ng pine tree. Mukhang tuyo naman. Cut mo. Careful siguro. Dito sa kamay ko nagsusunog. Doon sa loob ka magsunog. Pinaghirapan natin kahoy.
Morning guys, kakagising na namin. Malamig, sobrang lamig dito kagabi. Hanggang ito madaling araw. Tsaka ang kagandahan kasi dito, puro puno eh. Yes lang talaga yung structure dito sa area na to. Tsaka tahimik naman. May maririnig ka lang na dumadaan na sasakyan, pero okay lang naman. Minsanan na naman pag na alanganing oras na. Check na yun mamaya kung kung mag-extend kami kasi na low bat na yung namin battery, kasi wala kaming malaking power station. Yung portable rep namin baka masira yung mga natira. Tingnan namin mamaya kung kakayanin pa ng battery namin dala. Kape muna tayo. Wala lang fog ngayon kasi siguro nga maganda yung weather. Pag maulan-ulan, doon na siguro nagkakaroon ng fog dito or ambon. Ngayon okay kasi yung weather maliwalas yung langit. Kape. Sarap magkape sa gantong lugar, no? Lalo malamig. Tapos maganda yung view. Puro pine trees. Para sa ibang bansa din. Ito pala guys, yung campsite katabi ng kalsada. So, expect nyo yung mga maduwadaan-daan talagang sasakyan. Tapos dyan sa area na yan sa likod ko, maraming humihinto dyan tapos nagpapapicture. Kasi maganda nga yung area na to, ang daming puno ng pine tree sa gilid ng kalsada. Talaga makapansin nyo, ayan. Dire-diretso yan hanggang doon. Ganda yung view ng area na to, nung daan na yan. Kaso parang nasunugan to dati ata, kasi mapapansin nyo doon sa ewan ko lang kung kita sa camera, yung mga puno niyan kasi may itim nasunugan ata dati. Tapos yung ibang mga dahon medyo tuyo pa. Diyan pala yung campsite sa taas. Tapos dito lang kami nakapark sa may baba. So yung gamit namin yung dinala namin dyan sa taas. Tapos may malapit palang dito, restaurant. Doon sa unahan, ayan. Pag diniretso nyo doon banda. Siguro mga lang, 300, 200 meters away dito. Pero kita siya dito. Tapos maraming huminto dyan para kumain. Tapos yung mga tindahan dito, yung mga stall, 24 hours na bukas kasi may mga biyahero na dumadaan dito. Hindi lang turista, mga cargo mga dumadaan na papuntang Baguio siguro. Ayun, dyan sila humihinto, nagkakape, yun, nagme-merienda siguro. Sarap dito tumambay guys. Yun lang, kung car camper ka na yung sasakyan mo ay talagang gusto mong katabi, at saka yung nakaset up ka ng rooftop tent, medyo disadvantage lang kasi hindi mo yan na dadala dito muna sa taas kasi raw pa. Pero pag naka tent ka lang na ground tent, ayun, pwede mo siyang
padala dito sa taas. Medyo matrabaho lang yung paghakot, pero yun nga, okay lang naman. Ano naman, solve naman doon kahit na ano, na napagod eh, nakakaano naman, nakaka-relax naman dito sa area. Tapos hindi ka naman masyadong bawawisan kasi ano, malamig naman. Ito yung mga gusto naming campsite eh, yung hindi ganun ka ano, develop, yung less yung building sana, yung mga ganun ganung setup. Mas maganda kasi kung hindi ganun ka ano eh, ka ginalaw yung lugar. Basta may road access lang, may malinis na ano, palikuran, CR, ganun. Tsaka may ano na supply ng tubig, matinong supply ng tubig. Sa kuryente, given naman yan sa campers na dapat mag-provide ka talaga ng ano mo eh, ng power supply mo eh. Ano yung sa tindahan nila, lahat patabi lang talaga yun ng daan, dyan kayo maging kuwan. Tapos ito yung area na may mga open na 24 hours na mga tindahan din. Ganda ng ano nila dito.